dumako tayo sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Dakuin natin yung usapin sa Vice Presidente. Unahin muna natin yung pagpapaliwanag ni Secretary Larry Gadon, mga bossing, kung bakit ini-impeach ang Vice Presidente. Para maliwanag po sa ating lahat. Tuhan. Unang-una, Chris, Ito, para daw po walang kaguluhan sa lahat. Ipapaliwanag niya kung bakit ini-impeach ang Vice Presidente. isa pa nga itong problema sa kanya. Sino ba ang may kagagawan nitong mga inaabot niyang kaguluhan? Unang-una, Christian, sino ba humingi ng budget sa Congress? Siya. Di ba? Sila ang nag-request. Magkano ang hinihingi nilang budget? 2 bilyong piso. No? Hindi po eksaktong 2 bilyong piso, may plus-plus pa po yun. 2 billion plus yung hinihingi ng Vice Presidente na pondo para sa kanilang Office of the Vice President. Siya, di ba? So ano po ang dapat doon, mga kababayan? Ma'am, kailangan po naming maliwanagan about dito, no, sa hinihingi nyo pong pondo, no? O tuloy. Diba siya? Humingi siya ng more than 2 billion pesos na budgets for OVP. That is more than double than the previous administration of Leni Robredo. Hindi lang po Leni Robredo at yung iba pa din po, mga kababayan. Talagang doble yung kanila. Natatanging doble yung kanila ho, mga bossing. Siyempre, ma'am, doble po ito Baka pwede po nating ipaliwanag. Baka pwede po kaming makahingi ng inyong komento patungkol dito at idepensa nyo kung bakit kailangan 2 bilyon ang maging pondo ng Office of the Vice President. Ano? Kaso wala ho tayong nakita doon. Sabi, basta binigay ko sa inyo yung papel na yan. Nasa sa inyo na kung gusto nyo o ayaw nyong ibigay o ipasa. Pwede ho ba yun, mga bossing? Kung talagang seryoso ka at para makakatulong sa bayan yun, ididepensa mo yun. Di ba? Siguro natatakot ang Vice Presidente natin na marinig nating mamamayang Pilipino kasi di ba naka-televise sa mga YouTube, naka-televise po sa mga social media yung ginanap na hearing po doon, na pagdinig po doon. Sa good government ng Congress. Maririnig, ma'am, bakit po 100 million yung mapupunta doon sa mga advisor ninyo po? Di po ba parang ang laki po nito? 100 million ma'am, bakit po itong mga ibang mga pondong hinihingi ninyo parehas po ng ginagawa ng mga DSWD? Di po ba hayaan na lang natin sila yung gumawa po para makatipid ang Pilipinas at lagi naman po ang DSWD on the spot tumutulong agad. Yung iba po doon, doble o may mga ahensya na gumagawa, mga boss. So nung nakita yung budget na hiningi, ba't ang laki-laki nito? It's an obligation also of Congress to ask questions on this budget requisition. Dinaitanong sa kanya, para saan ba yan? Isipin mo, lumalabas doon sa 2 billion na budget niya, 700 million pesos is for confidential funds. And 700 million pesos para sa confidential funds, mga kababayan. Bakit ito yung favorite nila? Kasi nga, di ba, confidential, bawal ipaliwanag. Mayayari kapag ka pinaliwanag, hindi na, meron silang pambala sa atin na hindi nyo nga pwedeng malaman kasi confidential. No? Malalaman ng mga kalaban natin. So, ang daliho, mga bossing. Ang daling sabihin sa atin nun. Kung saan pwedeng humingi ng malaking budget para hindi na kailangan ipaliwanag, ito, confidential funds. At yung mga utu-utong mga DDS naman po, yun din yung ipinambabala nila. Confidential nga Pati po ang COA, humihingi ng paliwanag. Hindi daw po kailangan ipaliwanag o ibigay mismo.
yung mismong mga pangalan. Kaya daw po merong mga Mary Grace Piatos doon. Ah, ganun, o. Sige, kung ako tatakbo, tapos meron akong confidential funds, sasabihin ko na lang sa tao ko, paglalagay mo kung kahit sinong pangalan dyan, no? Paglalagayan mo ng mga alias yan. Kasi pwede naman yun. Oh. Eh sir, hindi naman po natin nagastos yun. Ah. O yun na nga, lagyan mo na lang ng alias. Total, hindi na tayo tatanungin dyan at bawal tayong tanungin dyan kasi confidential funds. Kasi confidential. Wala na. Yung pera ng bayang Pilipinas, ayun, lumilipad na po, palayo sa atin. Papunta doon sa mga bulsa nila. Di ba? Oh. Intelligence funds. Eh, sabi nga ng mga why do you need that much? Napakalaki niyan. Eh, hindi ka naman police agency. Hindi ka naman military agency. Bakit ka mag-budget ng ganon? Eh, nagalit na siya. Nagalit na instead of explaining to the congressman kung ano yung purpose ng budget na yun, nagagalit siya. Eh, style ho kasi mga kababayan ng mga Duterte, di ba? Ganyan. Kapag hindi nasunod yung kanilang gusto, eh magagalit. Sindakan ang labanan. Sigawan ang labanan. Eh kaso ho, hindi uubra sa mga nakaupo ngayon. Hindi uubra sa gobyerno ngayon yung ganong sindakan. Paliwanag mo, bakit 2 billion yan at bakit 700 million ang para sa confidential funds? Di ba? Kung may sapat naman ho silang pagpapaliwanag dyan, panigurado naman po i-approve yan eh. Kung meron silang sapat na paliwanag. Eh pero siguro nasanay ho sila na ayaw mo. O magagalit ako. Sisindakin ko kayo. Eh alam naman ho natin, ganun yung style nila mga kababayan, di ba? Sabi ni Tina B, syempre, defensive ang galawan. And not only that, ang sinisisi niya si BBM tsaka si Martin. These people, the congressmen of the committee on budget, ang nagtatanong, pero nagagalit siya kay BBM. Yun nga ho ang logic mga kababayan eh. Di ba? Hindi mo maintindihan kung ano yung mga nila, yung sagot nila. Eto, nandito yung mga congressman, rektahan na sila yung tumatanong at nagkaroon doon sa confidential funds, pero galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Only that, isipin mo lumabas doon yung totoo na kagaya nung yung youth summit na ginawa ng AFP. Nasabi ng AFP, wala naman kami tinanggap na pera kay Madam Sara. At wala namang ginamit na pera diyan sa OBP dahil lahat 'yan gastos ng AFP. Eh ano lumabas na humingi sila ng certification of that event, pinalabas nila, nagbigay sila ng 15 million. Oh, di ba? To justify that expense. Oh, to justify that expense, nag-attach sila ng certification ng AFP that there was indeed an event Pero wala daw. Ulitin nga natin, atras natin konti ha mga kababayan. Madam Sara. At wala namang ginamit na pera diyan sa OBP dahil lahat 'yan gastos ng AFP. Oh. Eh ano Walang nanggaling na pera galing sa OBP. Sabi po ni Larry Gadon, no? Walang nanggaling na pera galing sa OBP. Pero basta humingi sila ng certification of that event, pinalabas nila, nagbigay sila ng 15 million. ako, To justify that expense. Oh, red flag 'yon. Di ba? Ang report nila, may binigay silang 15 million. Pero ang base po sa AFP, walang nanggagaling na pera galing sa Office of the Vice. Nako, red flag 'yon. 15 million ha? Mabigat 'yon. Oh. justify that expense, nag-attach sila ng certification ng AFP that there was indeed an event the youth summit or something like that. Eh di ba pandaraya na maliwanag 'yon? Oo, kapag ka ganun, sasabihin mo, nagbigay ka. Siyempre, pag nag-report ka, sasama sa report mo, yung 15 million po, binigay namin sa AFP doon sa summit na yon. Di ba? Tapos, wala naman palang ibinigay. Ito pa matindi. Isipin mo yung doon sa kanilang confidential funds, merong disbursement para kay Mary Grace Piatos. 25 million. Kay Fernando Tempora, meron pang Uwishi.
Ibang klase talaga ang Vice President, mga kababayan. Merong Owishi, may Tempura, merong Mary Grace Piatos. 35 million yung kay Mary Grace Piatos. Merong loba. Hindi, May Kokoy Villamin. ito totoo yun. Joke na yung iba. Ang sure yung Mary Grace Mary Grace Piatos. So, tsaka yung Kokoy Villamin. oo. Pero, the joke na yung iba, naging joke kasi nga because of the Mary Grace Piatos. Questionable kasi yung 158 na acknowledgement receipts. Yes, oo. At iisa ang sulat, mga kababayan. Yung iba, yung Kokoy Villamin, dalawang pangalan, isa sa Office of the Vice President, isa sa Department of Education, parehas Kokoy Villamin, magkaiba ang pirma. O, akalain nyo ho yun? Isa lang ang form. Hindi, baka kasi maniwala sila na mayroong Fernando Timur. Hindi pa tayo sure. Baka naman. Hindi pa tayo sure dahil kasi tinitingnan pa yung iba ngayon eh. So basically, you're saying, Sabi ni Lynn, ang baklang bubo, no, ang baklang chismoso, kagaya ni Gadon, bobo. Hello, hindi nyo alam yung Mary Grace Piatos? Hindi nyo narinig yung Mary Grace Piatos? Hindi nyo narinig yung Kokoy Villamin? Chismis ba yon? Katotohanan yun ah. O di ba? Tinatry nilang idepensa yun ah. Pero paano nga nila i-depensa? Yung mga katahang isip nila. Di ba? Ganyan ho yung mga DDS, mga kababayan. Sumasalampak na po sa mga mukha nila, pero ang dating pa din sa kanila, chismoso, yung nagsasalita. Biruin nyo ho yun, mga bossing. Naririnig na po nila, kaliwat kanan, at pati ho doon sa kila Bato de la Rosa, tinatry na idepensa, pero para sa kanila, chismoso pa din. Ganyan po ang mga DDS. No? Kita na nila, chismis pa din ang labas sa kanila. Akalain mo yon? Kasi ayaw nilang ipaliwanag. yeah, Oo. So siya rin may kasalanan kung bakit siya... Siya ang may kasalanan nito why she is in this deeply in this trouble. Okay. Kasi nga pagka pinaliwanag go, mga bossing, lahat tayo nanonood lahat tayo nakatutok nun Di ba? Maririnig natin na yun nga, doble-doble o dumodoble lang yung ibang mga pondong hinihingi nila doon sa meron ng mga kagawaran ho. Doon sa meron ng mga ahensya na gumagawa nun. At mabigat yung 100 million para sa mga sa mga advisor niya. Di ba, mga kababayan?